At anong problema ang dala-dala nun? Kapag sobrang mahal mong kautusan, anong problema noon? May problema sila, meron kakumpitensya si Kristo sa puso nila. Okay. Nakikita niyo po yan ang ating topic ngayon, no? How to be dead to the law, Romans 7 verse 1 to 6. Okay, ito po, yung nasa picture ay si Chris Lemons. Si Chris Lemons po ay nagtatrabaho sa isang oil, ano ba tawag nila doon? Oil platform, yung naghuhukay ng langis sa North Sea, sa bandang taas ng Europe. Kaya malamig yung mga tubig doon. At deep sea diver po siya. At nagda-dive siya sa loob ng maraming oras, siguro 1-2 oras. Tapos yung hangin, meron siyang may ano diyan, may tubo, nagpa-pump sila ng hangin galing sa itaas habang nagwo-work sila sa ilalim. Habang mini-maintain nila yung mga platform na naghuhukay ng langis. Ngayon, isang gabi ay nandoon si Chris at nagwo-work siya. Tapos may bagyo. At dahil may bagyo, sa ilalim ng tubig hindi nila nararamdaman, pero sa taas ng tubig, paano yung barko. Hanggang naputol yung parang yung isang anchor ng barko ay naputol at tinangay yung barko. Papalayo. Hindi dapat siya kumikilos kasi may mga workers sa ilalim eh. So hindi dapat siya kumikilos, kaya nga lang dahil naputol yung isang anchor, umandar yung barko. At yung iba ay nakaligtas yung ibang kasamahan niya, pero si Chris, nag-aano siya na makabalik doon sa kanilang parang pinaka-module sa ilalim, hindi siya umabot. Ang nangyari po, yung tubo ng kanyang oxygen ay sumabit doon sa isang bakal sa platform at naputol. Yan yung picture niya nasa bandang baba. Yan yung picture ni Chris Lemon sa bandang baba. Yan yung nangyari sa kanya. Naputol yung hangin niya. Yung oxygen na reserve niya doon, siguro mga 5 minutes. Kaso hindi siya mahanap-hanap ng mga kasama niya dahil sobrang dilim. Doon sa tsaka yun nga, nahirapan sila dahil may bagyo. Umabot ng 30 hanggang 35 minutes sa ilalim ng tubig doon si Chris Lemons. And after 35 minutes, they recovered the body. In-expect nila talagang patay na siya. Nung inakyat nila sa sa submersible nila, talagang hindi siya humihinga. Pero ang ginawa nila, binigyan siya ng CPR. But imagine, 35 minutes na siyang nasa ilalim ng sinong mabubuhay ng ganun katagal? But still, they gave him CPR. And miracle of miracles, nag-respond si Chris Lemons, nabuhay siya. At nakasurvive siya, nakahinga siya ulit. And then, wala siyang permanent damage. Kasi yung usually kapag walang oxygen yung utak, nagkakaroon ng brain damage yan. Pero walang damage sa utak na nangyari kay Chris Lemons. In fact, after 2 weeks, nakabalik na kagad siya sa trabaho. Can you imagine that? After 2 weeks, sumisid na naman siya. So, yun po ang So, literally, si Chris Lemons ay nakaranas ng kamatayan. And ang pag-aaral natin ngayon, similar to that, we need to die. Not physically, pero spiritually, we need to die. We need to die with Christ. In fact, we need to die to the law. So yung nabasa po na text, yun ang basis ng ating pag-aaral ngayon, Romans 7, hindi po tayo aalis doon. And sisikapin nating intindihin yung mga verses dito sa Romans 7. Unang-una po ay unang-unang i-discuss natin yung audience ng Romans 7. Kasi ganoon po talaga ang pag-unawa ng ng Bible. You need to find out kung sino yung sinulatan o sino yung audience, sino yung nakakarinig. Now, of course, we know that the writer is Paul. Siya ang sumulat ng Romans. Pero sino yung makakausap niya dito? Kasi po, yung kahulugan ng salita, depende yan kung sino yung kausap. Sa verse 1 ng Romans 7, ganito po sinasabi. I will read again.
Do you not know, brothers and sisters, I am speaking to those who know the law. Okay? So, si Pablo daw, nagsasalita siya doon sa mga nakakaalam ng kautusan. Basically po, nung panahon ni Pablo may dalawang klaseng tao. The Jews and the Gentiles. Yung mga Hudyo, they were people of the word. Kaya tinutukoy niya dito yung nakakaalam ng kautusan, they know the scripture. Walang tinutukoy dito ni Pablo yung mga Jew. Yung mga Gentiles, hindi sila nakakaalam ng kautusan. They do not know the scriptures. Kaya yun ang ano niya. Ang term na tinatawag sa kanila mga unbelievers eh. Anyway, pero hindi lahat ng Hudyo ang kausap dito ni Pablo. Yung mga Kristiyano yung mga Hudyo, yung mga Hudyo na naging Kristiyano. Sila yung mga main audience dito. Yung sinasabi ni Pablo na I am speaking to those who know the law, he was referring to the Christians. Kaya lang, yung mga Christian na dating Hudyo. Kasi dito sa Roma may dalawang klaseng Christian din eh. Yung mga Gentile na naging Kristiyano at yung mga Hudyo na naging Kristiyano. So itong part ng sulat na ito, itong Romans 7 na ito, this part, it was intended for the Jews who became Christians. Bakit po ba? Bakit sila yung gustong kausap ni Pablo? Kasi meron silang problema. Alam po ninyo yung problema ng mga dating Hudyo na naging Kristiyano. Pero itong problema na ito, hindi ito problema ng mga Gentile. Ano? Problema ito ng mga Hudyo na naging Kristiyano. Sa aming denomination, marami ding similar na may problema na ganito. No? Pero ito problema na ito, hindi ito common problem ng mga Christian na hindi Adventist. Pero mga Adventist po, medyo may problema dito. Ano yung problema na ito? Nasa ano po, ang text ay nasa Acts 21:20. If you have your Bibles, please follow me para tingnan niyo rin po. Babasa nyo rin doon. Basahin ko na po, Acts 21:20. When they heard this, they praised God. Yung mga Kristiyano, ang nagsabi nun. Then they said to Paul, ang location po ng salita na ito ay Jerusalem. Si Paul nagpunta sa Jerusalem. At doon nakipag-usap siya sa mga Kristiyano, mga Hudyo na naging Kristiyano. Pagkatapos etong mga Hudyo na naging Kristiyano, sabi dito, they praised God. Nung narinig nila yung report ni Paul, they praised God. And then they said to Paul, you see, brother, how many thousands of Jews have believed. So libo-libo daw po yung mga Hudyo na nanampalataya na naging Kristiyano na. Tapos ito po yung mahalaga doon. And all of them are zealous for the law. Ito po yung may laman dito. Ito yung salitang may laman. Yung mga Hudyo na naging Kristiyano, they were zealous for the law. Ano po ba ibig sabihin nito? Kasi po, yung mga Hudyo, bago sila maging Kristiyano, they were very zealous for the law. In fact, yung mga Hudyo, ang sentro ng faith nila is the Ten Commandments, yung kautusan. Ulitin ko ha, yung pananampalatayang Hudyo, ang sentro ng pananampalatayang Hudyo is the law, the Ten Commandments. Kaya ang pinakamahalagang Bible character sa mga Hudyo ay si Moses. Ano po, dahil pinakasentro ng faith nila ay yung Ten Commandments. In fact, the Jews believed that if you kept the law perfectly, you would get to heaven. At mababasa niyo po yan sa Matthew 19, yung kausap ni Jesus na rich young ruler. Yun ang paniniwala niya. He kept the law perfectly, so he believed that he had the ticket to heaven. Yun ang pananampalatayang Hudyo. Ngayon, yung mga Hudyo naging Kristiyano. So nakilala nila si Jesus Christ, nagkaroon sila ng pananampalataya kay Jesus Christ. Ang problema, they were still zealous for the law. Yun ang sabi ng kausap dito ni Pablo. Don't you know how many thousands of Jews have believed? And they are all zealous for the law. Alam po ninyo yung problema dito. Pinagmamalaki pa. Pinagmamalaki pa nung kausap ni Pablo na yung ugali niyang Hudyo, nadala niya sa kanyang pagiging Kristiyano, yung ugali niyang Hudyo na sobrang pagmamahal sa law, nadala niya sa pagiging Kristiyano. Problema po yun, mga kapatid. Kasi sa isang Kristiyano dapat
ang pinakamahalaga sa atin, siyempre si Jesus Christ. Kaso itong mga Jewish Christians, hindi nawala yung sobrang pagmamahal, yung zeal nila para sa law, hindi nawala. Kaya may problema sila. Meron kakumpetensya si Kristo sa puso nila. Okay? At anong problema ang dala-dala noon? Kapag sobrang mahal mong kautusan, anong problema noon? Nasa ano po yan? 2 Corinthians chapter 3, verse 14. Part ng discussion natin noong nakaraang Monday. 2 Corinthians 3, yung Old Covenant at saka New Covenant. Basahin ko po ulit. Yung 2 Corinthians chapter 3, verse 14. But their minds were made dull. Napalabo daw po yung kanilang pag-iisip. For to this day, the same veil remains when the Old Covenant is read. It has not been removed because only in Christ is it taken away. Sa mga Kristiyano daw po, na nasa pananampalatayang Old Covenant pa rin. Pagka binabasa daw po yung law o yung scripture o si Moses, meron daw veil, may takip sa mata nila. Dahil, kumbaga, hindi nila naintindihan. At yung next verse, pinapaliwanag na sa atin kung bakit hindi nila naintindihan. Ang next verse po ay nasa 2 Corinthians chapter 4. Next chapter na po, verse 3 and 4. Ito po sabi sa 2 Corinthians 4, verse 3 and 4. And if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Meron daw mga mananampalataya, mga Kristiyano, na naka-veil yung gospel sa kanila, hindi nila makita yung gospel. Pero sabi ni Paul, dun sa mga hindi nakakita ng gospel, they are perishing. Pupunta sila sa kamatayan. Why? Because the God of this age. Okay, question po. Sino yung God of this age? Small letter yan, ha? Satan. Yeah, si Satan po yan. Si Satan po ang God of this age. So binulag daw sila yung the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel. Hindi nila nakikita yung gospel. Binabasa nila yung scripture. Tandaan nyo, nagbabasa ng Bible ito. Kaya nga, sino ba yung nagtanong sa akin, Pastor, hindi ba sila si Brother Jerry din. Nandito yata si Brother. Hindi ba nagbabasa ng gospel yung mga Adventist na mga legalist? Nagbabasa. Hindi ba sila nagbabasa? Nagbabasa po sila, kaya lang hindi nila maintindihan yung gospel kasi nga may veil sa kanila. They cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ. Can you imagine that? They call themselves Christians, but they cannot see Christ. Hindi nila makita si Kristo kasi merong veil sa harap nila. Sinasabi nila, we know the gospel, we are saved by grace. Pero dahil sa sobrang pagmamahal nila sa law, merong takip sa mata nila and they cannot see Christ. Although they profess to be Christians, although sinasabi nila alam nila salvation by grace, sa totoo lang po, hindi nila nakikita si Kristo dahil merong takip yung kanilang mata. Ito yung problem. Ito yung malaking problema ng mga Hudyo na kausap ni Pablo when he was in Jerusalem. At ito po yung problema ng mga tao ngayon hanggang sa ngayon. May mga tao na sobrang nakagaya ng mga Hudyo, sobrang pagmamahal nila sa law. Kaya nga po, sinabi ni Pablo sa verse 4 ng Romans 7, we need to die to the law. Yan po yung ating i-discuss ngayon, ano? Okay? Sabi po dito, how to be dead to the law. Pupunta na po tayo sa talagang topic natin. How to be dead to the law. Romans 7:4. So my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. Kasi paliwanag ko po, kinakailangan daw nating mamatay sa kautusan sa pagitan ng katawan para tayo makabilong to another. Sino yung another dito? Si Christ. Because it was He who was raised from the dead. So para tayo ay mapunta kay Kristo, kinakailangan nating mamatay sa kautusan. We need to die to the law. Now the question is how? Paano ba tayo mamatay sa law? Number one answer to that is we need to remain unmarried. Kinakailangan manatili tayong unmarried sa law. Do not remain married to the law. That is the first
answer to the question. How to be dead to the law? Number 1, do not remain married. Ano ba kasi pinag-usapan dito? Dito po kasi, itong mga salita dito ni Pablo, yung word na dead to the law, gumagamit siya ng metaphor. At anong metaphor ang ginagamit dito? Yung dead to the law. What metaphor is Paul using sa salitang dead to the law? He is using the metaphor of marriage. Basahin ko ulit yung Romans 7 ha. Yung verse 1, sabi doon sa Romans 7, verse 1, binanggit doon ni Pablo yung metaphor na ginagamit niya eh. Sabi po niya sa verse 1, do you not know, brothers and sisters, for I am speaking to those who know the law, that the law has authority over someone only as long as the person lives. Verse 2, for example, by law, a married woman is bound to her husband as long as he is alive. But if her husband dies, she is released from the law that binds her to him. So then, if she marries another man while her husband is still alive, she is called an adulterer. Okay. So dito daw po, gumagamit si Pablo ng isang metaphor. And that metaphor is marriage. Okay? So ipinapaliwanag ni Pablo yung kalagayan ng Kristiyano sa metaphor ng marriage. Para daw tayong sa ating pagkapanganak, nakakasal tayo saan? Sa law. Okay, ulitin ko po. Lahat ng tao dito sa mundo, sa kanilang pagkapanganak, sa kanilang first birth, they are married to the law. Bakit? Kasi yung pagsunod sa law, obedience to the law is the only way na yung isang tao na wala kay Kristo ay bumait. Yan ang tinuturo ng sanlibutan. This is the religion of the world. To be good, you obey the law. Kaya lahat po ng tao talaga ay legalist. Because lahat ng tao bago makilala si Kristo, nakakasal sa law. Okay. Now, dumating si Kristo, ang sinasabi doon, kinakailangan mamatay tayo. Kaya nga sa Romans 6, dinidiscuss ni Pablo yung kamatayan because yung conversion, para kang namatay. Namatay ka sa old man, namatay ka sa kasalanan. But you do not only need to die to your sins, kinakailangan din, dito sa chapter 7, kinakailangan mamatay ka rin sa law. Ulitin ko yun, mahalaga po yun. Ang conversion ng Christian is parang pagkamatay. Sa Romans 6, namatay ka sa lumang pagkatao mo. Pero hindi lang dapat mamatay sa lumang pagkatao. Kinakailangan mamatay ka rin sa law, sa Romans 7. You have to continue. Hindi enough na mamatay ka lang sa lumang pagkatao mo. Sa sinful nature, you also need to die to the law. Okay? Para ano? Kasi, ganito po yun eh. Ang sinasabi ni Pablo, habang buhay yung lalaki, valid yung kasal. May authority yung lalaki sa babae kasi nakakasal sa kanya. Habang buhay yung lalaki. Pero kapag namatay yung lalaki, wala nang authority yung kasal. Void na yung kasal. Kaya yung babae pwede nang mag-asawa ng iba. Ganun daw po yung kalagayan natin. We need to die to the law para maikasal tayo kay Kristo. Kaya the first answer to the question, how to be dead to the law, remain unmarried to the law. May mga Kristiyano kasi po, kagaya ng mga Kristiyano sa Jerusalem na kausap ni Pablo, namatay na sila, naging Kristiyano sila, they were converted eh. They had already repented. Kaya lang, sabi sa Acts 21, nakakasal pa rin sila sa law. They remain zealous to the law. And aminin ko po sa inyo, no, galing ako sa Seventh-day Adventist. At unfortunately, sa denomination ng Seventh-day Adventist, napakaraming Kristiyano. Ang na-convert, they have died to their old life, nagbago na sila ng buhay, but they remain married to the law. Kasal pa rin sila sa kautusan. Napakahalaga ng kautusan sa kanila. Ano po? So yun ang kinakailangan mangyari para mamatay tayo sa law. Alisin mo na. Umalis ka na sa pagiging kasal sa law. Do not remain married to the law. Ulitin ko ha, bago makilala si Kristo, yung isang tao married to the law. Nung nakilala si Kristo, namatay siya sa kanyang sa mga kasalanan, dapat mamatay din siya sa law. Para hindi na siya makasal sa law at makasal na siya kay Kristo. But the question is, kung ang isang Kristiyano nakakabit pa rin sa law, sobrang halaga pa rin ng law sa kanya, he's still in love with the law. Can he love Christ? The answer is no.
So dapat mawala na siya sa pagkakasal sa law. Para mamatay siya sa law, dapat mawala na siya sa pagkakasal sa law para maikasal siya kay Kristo. That's our first first point. Do not remain married to the law. Alam po ninyo, para sa maraming Kristiyano, napakahirap noon. Napakahirap. Kasi sinasabi nila, bakit ako mamamatay sa law? Eh, napakaganda ng law. Meron po ako kasing secret text, ano po. Itong secret text na ito ay secret siya kasi nasa Bible, nababasa, pero hindi masyado marami nakakaintindi. Ang sinasabi ko pong secret text ay Romans 7:11. Ano ba sinasabi sa Romans 7:11? Sabi po doon, for sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, deceived me, and through the commandment, put me to death. Para sa interpretation ko dito, yung salitang sin, sa akin sa aking interpretation, this is Satan. Kasi sino ba ang kukuha sa law, sa commandment, tapos gagamitin yung law ng mabuting bagay para dayain yung Kristiyano, dayain ako. Wala pong iba yan para sa akin, kundi si Satan. You can have another answer and hindi ko kayo didibatihin. Okay lang po yan. Pero for my interpretation, I believe that this is Satan using the law, using the commandment, tapos sa gamit yung commandment, dinadaya niya yung Kristiyano. Paano? Sabi ni Satan, okay lang yan, makonvert ka, okay lang yan, umattend ka ng church, basta nakakasal ka pa rin sa law. Yun si Satan. He is using the commandment, basta pinakamahalaga pa rin sa religion mo yung law. He is using the commandment to deceive people and put them to death. Okay? Kaya napakahirap para sa maraming Kristiyano na kumbaga ma-divorce ma-divorce sa law. Ano po, kasi they are under the deception of Satan. Okay. Ngayon, ano ba yung ibig sabihin na hindi na nakakasal sa law? May dalawang issue po dyan eh. Number one issue is love. Marriage is all about love. So if you are married to the law, you love the law. But the question is, who do you love more? Do you love the law more? Or do you love Jesus Christ? I know na dito sa group na ito, there is no question. Of course, we need to love Jesus Christ more than we love the law. But for many Christians, especially in my denomination, sinasabi nila, ay hindi pwedeng paghiwalayin yung law at saka si Christ. Dapat palagi magkasama yan. Yun ang kanilang way sa pagsasabi na hindi dapat mawala yung pagmamahal ko sa law. Kasi hindi dapat ihiwalay kay Kristo yan. Dapat palagi kasama kay Kristo yan. Unfortunately po, dapat ihiwalay kay Kristo yung law because iba yung law, iba si Jesus. We need to love Jesus more. We need to love the law. Dapat sundin natin yung law. Yes. But we need to love Jesus more. Yung po ang issue ng kasal dyan eh. Siyempre, kapag kinasal ka na, hindi pwedeng mahal mo pa rin yung dati mong girlfriend, di ba? Yung Brother Mike? May dati kang girlfriend, mahal mo pa rin siya, pero may asawa ka, mahal mo pa rin yung dati mong, hindi pwede yun. So, ganun po, we need to love Jesus more, and okay lang mahalin natin ng law, kaya lang huwag kapantay ni Jesus. Huwag kapantay ni Jesus. Number 2 is the question of authority. Sabi sa verse 1, the law has authority over someone only as long as that person lives. So, yung law daw po may authority sa atin. Bago natin makilala si Kristo, ha? Bago makilala si Kristo, the law has authority. But, after we came to know Christ, sino na yung authority natin? Dapat si Christ na. Okay? Yung term po na ginagamit dyan is yung term na under the law. Okay po? Yung ibig sabihin ng under ka, nasa ilalim ka ng Now, if you are under the law is above you. The law is your authority. But sabi ni Paul, we are no longer under the law, but under grace. So, dapat po, iba na ang authority sa buhay ng Kristiyano. Sa buhay ng Kristiyano, ang authority na ngayon ay grace. Jesus Christ, not the law. We still obey the law, pero hindi tayo nasa ilalim ng law. Nasa ilalim tayo ni Christ, siya ang authority natin. Okay? We are not under the law. Yung law po, ang purpose ng law para dalhin tayo kay Christ. We need to understand that. Okay. Now,
So anong issue sa sa unang part ng discussion natin? The issue is number 1, love. We need to love Jesus more than we love the law, and number 2 is authority. Kinakailangan ng authority sa buhay ng Kristiyano, it is not the law. It is Jesus. Marami pong paano ba yung buhay ng isang tao na yung law authority sa buhay niya? Naniniwala sila that if you disobey the law, you will not be saved. Yun po yung under the law. If you disobey the law, you will not be saved. Pero hindi po totoo yan. Hindi totoo yan. Dahil ang disobedience sa law may sagot na 1 John 1:9. If you sin, confess your sins, and God will forgive you and He will cleanse you from all unrighteousness. Kaya ang pagkakasala po hindi nakakawala ng pagkakaligtas natin. Ang kawalan ng pananampalataya kay Kristo ang siyang makakawala ng kaligtasan ng isang tao. Not disobedience to the law. Because the law has no authority over us. We are not under the law, but under grace. Kapag si Kristo ang nawala sa authority sa buhay mo, dun ka mawawala. Dun mawawala yung kaligtasan mo. Kaya siguraduhin mong under grace ka palagi. Siguraduhin ninyong under grace kayo palagi. Okay, so that's the first point. What kinakailangan hindi na tayo manatiling nakakasal sa kautusan, kundi nakakasal na tayo kay Kristo. What is the next point? Number 2, do not be controlled by your sinful nature. Nasa Romans 7:5. Brother Mike, pakibasa mo nga ulit yung Romans chapter 7 verse 5 please sa Tagalog. Kaya ng pagkabasa mo kanina. Romans 7 verse 5. Yes. Noong namumuhay pa tayo sa dati nating pagkatao, ang masamang pagnanasa ang nagahari sa ating katawan at pinukaw pa ng kautusan. Kaya gumawa tayo ng mga bagay na nakakapagpadulot ng kamatayan. Yes. So yung tawag doon, sinful nature. Okay, nung tayo nasa laman pa, yung sinful nature ang nangingibabaw sa atin. At yung law, yung kautusan, ginigising yung sinful nature natin, yun naman doon. Now, basahin ko nga po sa English, ano? For when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused by the law were at work in us, so that we bore fruit to death. Yung paggawa daw po ng sinful nature sa atin, nagbunga sa kamatayan. Okay po? Kaya nga po, kasi kinokontrol tayo ng sinful nature. Ang isang tao po, na wala kay Kristo, hindi niya nakokontrol yung kanya sinful nature. Pag sinabi na sinful nature niya, manigarilyo ka. He can't control it, maninigarilyo siya. Pag sinabi ng sinful nature, uy, masarap yung pagkain na yan. Kainin mo ng kainin. Damihan mo yung pagkain. He cannot control. Kasi walang power na nagkokontrol sa kanyang katawan, sa kanyang flesh. Okay? Ideally po, isang Kristiyano, yung kanyang flesh, kontrolado ng kanyang pag-iisip. And the mind is controlled by the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit na nanaan sa isip, He controls the mind. And then when the mind is under the control of the Holy Spirit, the flesh is under control. Eh ngayon, walang Holy Spirit na nagkokontrol sa isip, kaya yung flesh, hindi makontrol. Kaya pag sinabi ng flesh, uy, ligawan mo yung babae na yan. Eh paano may asawa ka? Okay lang yan. Okay lang yan. He cannot control it. So, nangingibabaw yung sinful nature, he cannot control it. But now, kapag we die to the law, we should not be controlled by our sinful nature. Do not be controlled by your... If you're really dead to the law, you should not be controlled by your sinful nature. Ngayon sabi doon, ano ba yung bunga ng kasalanan? Okay. What is the fruit of death? Nasa Galatians 5 po yan. Yung fruit of the Spirit, nasa Galatians 5. Pero bago yon, nandun yung fruit of death. Babasahin ko yung mga fruit of death, ha? Galatians 5:18 to 21. If you're taking notes, Galatians 5:18 to 21. Sabi doon, if you are led by the Spirit, you are not under the law. Pansinin ninyo, ha? Nagsisimula yung listahan ng mga fruit ng kasalanan, ng sinful nature, sa pagsasabi, you are not under the law. Kasi ito yung mga bunga ng isang taong under the law. Kontrolado ng law o wala sa control yung flesh. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy.
drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So ito daw po yung mga fruits ng flesh. If a man is under the law, hindi niya makontrol yung mga bunga na ito. Ito yung lumalabas sa kanya pagkagalit, lahat ng kasamaan, ano po. But he cannot control it kasi bunga yun ang nagiging bunga sa katawan niya ng pagiging under the law, pagiging kasal sa law. Ito yung nagiging bunga. Okay. Now, paano natin matatalo to? How do we control our sinful nature? Alam po ninyo, medyo mahirap na tanong yan. Do you know the answer? How do we control our sinful nature? Alam po ninyo sagot dyan? The power of no. You just say no. You use the power of no. Meron pong verse yan. Titus chapter 2 verse 12. Sa verse 11, sabi doon yung gospel dumating, yung grace, salvation by grace alone. And then, ito daw grace, sa verse 12, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Ano po sinasabi? Ano daw ang paraan para makontrol natin yung ating ungodliness at worldly passion? Just say no. Because the gospel teaches us to say no. Yung po yung power na itinuturo ng gospel. The power of no. When I learned this, it became revolutionary sa buhay ko. I'd like to make a confession. Dati po, pastor na ako dati, but I still had the problem of pornography. Can you imagine dati? Gumagawa ako ng aking sermon. Pagkatapos, after a few minutes, kapag napagod ako sa paggawa ng sermon ko, manonood ako ng video, pornographic video. That was my life before. Wala pa akong victory noon sa aking kahinaan. May kanya-kanya tayong kahinaan eh. Hindi naman ito kahinaan ng lahat. Pero yun ang aking kahinaan. But then I learned this. Ganun lang pala. Ang tagal ko nag-struggle sa pornography. Lord, tulungan mo ako with my struggle with pornography. Hindi nawawala. And then I learned this lesson, the power of no. You just say no. Ganito po yan kasi eh. Wala sa atin yung power. Yung power to control our sinful nature is in the Holy Spirit. Nasa Holy Spirit. Ngayon, yung pagsasabi natin ng no, it gives permission to the Holy Spirit to work in us. Kaya gumagawa sa atin. Nakuha po ninyo? Sasabihin lang natin no, and then yung Holy Spirit gagawa siya, we can control so that He controls our sinful natures. And when I learned that, it was revolutionary. I learned to say no. Gumagawa ako ng sermon, napagod ako. Natutukso na naman ako. Watch pornography. I say no. Hindi ako manonood ng pornography. And then the Holy Spirit, His power is used para makontrol ko yung aking So mga kapatid, ito lang po ang sikreto. The power of no. Use it po. Okay? So, yung pong pamamaraan ng pag-control ng ating sinful nature. Bakit? Kasi ito yung number 2, how to be dead to the law. Don't be, number 1, how to be dead to the law, do not remain married to the law. And then number 2 ay, do not be controlled by your sinful nature. Paano tayo hindi makokontrol ng sinful nature natin? Use the power of no. Okay, punta na tayo sa pangatlo. How to be dead in the law. Number 3, serve in the new way of the Spirit. Pakibasa nga po, Brother Mike, ulit, please. Verse 6 naman. Pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan dahil namatay na tayo sa kautusang ito na dating umaalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na nadulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Okay, napansin po ninyo yung new life? Ang term na ginamit ni Pablo sa new life is serve. Service. So ang new life po, it's all about service. Yung iba, akala nila,
Palagi sinasabi sa akin 'to, eh. O kapag na-save ka na by grace, ano susunod? Ang gusto nilang sagot ko, obey. Kasi yun nga, sobrang pagmamahal na nila sa law, eh. So they think after you have been saved by grace, yung buhay mo ngayon is a life of obedience. But I have another answer. The way of the Spirit is a way of service. It is not a way of obedience. Tanong, anong kaibahan ng service sa obedience? Please think over this. Anong kaibahan ng service sa obedience? Obedience is self-centered. Sinasabi mo, oh, I need to obey. But service is others-centered. Naglilingkod ka sa iba. Ganun po ang way of the Spirit. It looks to the other. Anong pangangailangan ng ibang tao? Kapag sinagot mo yung pangangailangan ng ibang tao, are you obedient? Of course. Ang way of the Spirit po, yung New Covenant life, ay hindi pagsisikap na kinakailangan sundin ko yung utos. Kasi na-save na ako sa magitan ng grace, kailangan sundin ko yung utos. Hindi ganun. That's not the way of the New Covenant. The way of the New Covenant is to serve others. Yun ang dapat na nasa isip natin. Paano ba ako makakapaglingkod sa iba? How do I serve the other? So the way of the Spirit is a life of service, not of obedience. Of course, nandun pa rin yung obedience. I do not teach disobedience. Nandun pa rin, pero hindi doon ang focus. The focus is on service. The focus is not on your own obedience, but on the need of others and how you may supply that need. Ano pa po yung kaibahan ng way of the Spirit sa Old Covenant? Okay? Ang service po, yung service pala at saka yung obedience. Ang service po, it is personal, not legal. Okay po? Yung ibig sabihin ng personal, naglilingkod ka sa tao. Sinong tao ang pinaglilingkuran natin? Hindi yung tao na tinutulungan natin, kundi si Jesus Christ. Our salvation is a personal thing. I serve Jesus Christ. I have learned one thing po about faith. Okay, this one thing I have learned about faith. Dapat ang faith palaging may kadugtong. Hindi pwedeng faith lang. It should be faith in Jesus. O kaya faith of Jesus. Kapag walang Jesus na kasunod yan, that's not faith. The biblical faith is faith in Jesus. I have faith, I believe. Kaya gagawin ko to, gagawin ko yan kasi I believe eh. That's not faith. Ang faith po dapat may object, may kasunod. Faith in Jesus because faith is always personal. Hindi yan po legal, hindi yan kinakailangan gawin mo to, gawin mo yan. Kundi look to Jesus. Have a relationship with Him. You always ask, Lord, anong gagawin natin ngayon? Anong gusto mong gawin ko ngayon? Every morning I ask Jesus, Lord, anong gusto mong gawin ko ngayong araw na ito? And then He answers through the Holy Spirit talking to my mind. Okay? So yun po ang kaibahan ng New Covenant sa Old Covenant. The New Covenant is a life of service, not a life of obedience. Ang focus mo nasa paglilingkod sa kapwa mo. The New Covenant is personal, while the Old Covenant is legal. Susunod ka sa law. Pero ang New Covenant, it is personal. You follow Jesus. May dalawang klaseng obedience po Obedience to the law and obedience to Jesus. Anong mas maganda doon? Obedience to the law or obedience to Jesus? Of course, obedience to Jesus. We follow Jesus. And tanong, if we follow Jesus, are we already obeying the law? Of course. Of course, tangay na iyon. Kasama na iyon. Maraming kasi ang focus nila pagsunod sa law. That's Old Covenant. The New Covenant is personal. You obey Jesus. So may tatlo pong sagot sa tanong natin ngayong gabi. How to be dead to the law? Number 1, do not remain married. Huwag kayong mga natili nakakasal. Namatay na kayo sa old sinful life ninyo Now, step 2, die to the law. At kapag you are dead to the law na, huwag ka nang manatiling kasal, huwag mo nang isipin, huwag mo nang mahalin ng sobra yung law. Huwag ka nang, hindi na law yung authority sa buhay mo, si Jesus na. Si Jesus na ang mahalin mo. And number 2, do not be controlled by your sinful nature. Do not be controlled by your sinful nature. And how do we
How do we practice this? Paano natin napapractice yung do not be controlled by your sinful nature? The power of no. And then number 3 is serve in the new way of the Spirit, yung new covenant life. The new covenant life is a life of service, not obedience, and it is a personal relationship, not a legal relationship with Jesus Christ. So that is how to be dead to the law. Thank you very much po.